House of Representatives nag-file ng New Normal Bill. Ano ang magiging new normal sa Pilipinas habang nagpapatuloy ang banta ng COVID-19? Para kay Speaker Alan Peter Cayetano at 7 iba pang mga pinuno ng House of Representatives, isasangkot nito ang ipinag-uutos na pagsusuot ng mga maskara sa mukha sa mga pampublikong lugar at pagmamasid sa social distancing. Magkakaroon din ng mga marahas na pagbabago sa kung paano nagtatrabaho at gumagalaw ang mga tao. Si Cayetano at ang kanyang mga kasama nitong Lunes ay nagsampa ng House Bill 6623 o ang iminungkahing New Normal for the Workplace and Public Spaces Act na naglalayong isaayos ang isang bagong paraan ng pamumuhay sa gitna ng COVID-19 na pandemya. Sa ilalim ng panukalang batas, ang mga taong hindi nagsusuot ng maskara sa publiko ay mapaparusahan ng 1,000 piso. Dapat ding mayroong isang distansya ng hindi bababa sa 1 metro sa pagitan ng mga tao sa lahat ng mga pampublikong lugar. Ang operasyon ng mga serbisyo ng motorsiklo ay mananatiling suspendido dahil ang mga sakay at pasahero nito ay malapit sa bawat isa. Ang mga pasahero sa iba pang anyo ng mga pampublikong transportasyon ay dapat na makaupo sa 1 seat apart at gawin upang matugunan ang contactless na pamamaraan. Iminumungkahi din ng panukalang batas ang pagsuspinde sa mga klase at iba pang mga aktibidad sa paaralan hanggang sa karagdagang paunawa, kahit na walang pag-iingat sa kalayaan sa akademiko at antas ng autonomiya na tinatamasa ng mga institusyon ng mas mataas na pag-aaral. Gayunpaman, ang parehong pribado at pampublikong paaralan ay dapat makabuo ng mga online platform upang payagan ang mga mag-aaral na matuto ng online. Kinakailangan din ng panukalang batas ang mga mall at iba pang komersyal na establisimento upang limitahan ang bilang ng mga tao sa loob ng kanilang lugar. Hindi na maiaalok ng mga restaurant ang mga buffet o salad bar. Ang kanilang mga booklet ng menu ay dapat ding itapon. Hinihiling din sa House Bill 6623 ang lahat ng mga pribadong negosyo na magkaroon ng isang plano sa pamamahala para sa bagong normal. Dapat itong maglaman ng kabuuang bilang ng mga empleyado na pinapayagan na magtrabaho sa loob ng tanggapan at ang pangkalahatang diskarte para sa pagpasok ng mga nagtatrabaho. Ang mga pribadong employer ay dapat ding sabihin ang kanilang mga plano para sa pamamahala ng mga empleyado na nagpapakita ng mga sintomas at o nakumpirma sa testing para sa COVID-19. Ang mga pagtitipon sa mga pampublikong lugar na pinamamahalaan ng pamahalaan, pati na rin ang mga pinamamahalaan ng pribado ay ire-regulate. Ang mga pribadong organisasyong pagtitipon ay maaaring ipatigil ng lokal na pamahalaan kung ang mga taong kasangkot nito ay hindi sumusunod sa panukalang pangkaligtasan. Kabilang dito ang social distancing at pagsusuot ng mga face mask. Inuutusan din ng panukalang batas ang Philippine Statistics Authority na mabilis na subaybayan ang pagpapatupad ng pambansang sistema ng ID. Dapat din mapabilis ng kagawaran ng impormasyon at komunikasyon ng teknolohiya ang pag-roll out ng pambansang programa ng broadband. Ang iba pang ahensya ng gobyerno ay kinakailangan ding lumikha ng mga online platform upang ang publiko ay maaaring gawin ang kanilang mga transaksyon sa internet. Kung ito ay pumasa bilang batas, ang House Bill 6623 ay magiging epektibo sa loob ng 3 taon o mas maikli kung ipinahayag ng pambansang pamahalaan na ang banta ng COVID-19 ay nawala na. Kasama ni Cayetano bilang co-authors ng panukalang batas ay sina Deputy Speaker Luis Raymond Villafuerte, Loren Legarda at Paulo Duterte, House Majority Leader Martin Romualdez, ACT-CIS Party List Representative Eric Yap, Anacal Health Party List Representative Mike Defensor at Bulacan Representative Jonathan C. Alvarado. Para sa inyong kaalaman, ang naturang balitang ito ay mula sa CNN Philippines. Maraming salamat at magandang araw.